ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Demolisyon sa barangay hall at ilang kabahayan na itinayo sa kalsada sa Maynila na uwi sa tensyon. Deliberasyon sa panukalang 6.793 trilyong pisong national budget umarangkada na. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo bukas. Sa MBC TV correspondents, 4 na mangingisda arestado sa iligal na pangingisda matapos gumamit ng pampasabog. Sa MBC TV Sports, PLDT High Speed Hitters kampiyon sa unang PVL on tour. At sa Showbiz Spotted, Heart Evangelista re-elected bilang presidente ng Senate Spouses Foundation. Frankie Pangilinan itinalaga naman bilang Youth Committee Chairperson. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, naging tensyonado ang pagharang ng ilang residente sa demolition team na gigiba sa barangay hall at ilang kabahayan sa Maynila kaninang umaga. Hindi kasi umano sapat ang relocation sites para sa kanila, dagdag pa sa matinding dagok ng demolisyon sa kanilang kabuhayan. Ang buong detalye alamin sa ulat ni Boy Gonzales. Nagkaroon ng tensyon sa isasagawang demolisyon ng isang barangay hall at ilang kabahayan sa San Agustin Street, Corner Carlos Palanca, San Miguel, Maynila, Lunes ng umaga. Pagdating ng mga tauhan ng Department of Engineering and Public Works upang i-demolish ang barangay hall at higit 10 bahay, sinalubong na sila ng protesta mula sa mga residente at ilang opisyal ng barangay na naninindigan na wala silang sapat na relokasyon. Ayon kay Barangay 647 na Chairman Suharto Bulig, mahigit 20 taon na silang naniniraan sa lugar at malaking kawalan para sa kanila ang biglang pagkawala ng tirahan at barangay hall na nagsisilbing sentro ng serbisyo para sa komunidad. Ayon naman kay Engineer Joseph Bulanon, leader ng demolition team, hindi dapat tinatayuan ng barangay hall at mga bahay ang San Agustin Street dahil ito ay kalsada. Kasama sa mga gigibain ang 2 palapag na bahay ng barangay chairman. Kagad naman nag-deploy ng karagdagang pulis ang Manila Police District kasama ang mga miyembro ng SWAT upang tiyakin ang seguridad matapos magkaroon ng sagutan at bahagyang girian sa pagitan ng demolition team at mga residente. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinanindigan naman ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ang desisyong iupo si Police Lieutenant General Bernard Banac bilang Deputy Chief for Administration. Ito'y sa kabila ng direktiba ng National Police Commission na nag-overturn sa ginawang balasahan ni Torre. Tinutukan yan ni Edniel Parosa. Ipinakilalang number 2 man sa Philippine National Police, si Police Lieutenant General Bernard Banac sa kabila ng order ng NAPOLCOM kontra rito. Sa flag raising ceremony sa Campo Crame ngayong umaga, ipresenta ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III si Banac bilang Deputy Chief for Administration. Kasama ni Banac sa command group na ipinida sa seremonya sina Deputy Chief for Operations Police Major General Edgar Alan Ocubo at Chief ng Directorial Staff si Police Major General Nery Ignacio. Agosto 6 nang pagpalitin ni Torre sina Banac at Lieutenant General Jose Melencio Nartates na inilagay naman sa Area Police Command ng Western Mindanao. Binaliktad ito ng NAPOLCOM na pinangungunahan ni Vice Chairperson Attorney Rafael Calinisan at Interior Secretary John Vic Remulla. Pero sa pagtataas ng watawat, hindi lamang pinanindigan ng PNP ang unang desisyon kundi iginip din ang pagkakaisa ng pulisya
sa kabila ng umano'y utos at hamon nitong mga nakarang araw. Sa inyong lahat, isang malinaw na mensahe ang pinakita ninyo. At ipinakita natin, ang PNP ay nagkakaisa. Walang utos, walang balakid, at walang pagsubok na makakagiba sa ating pagkakaisa at sa ating panata sa bayan. Bago ang lingguhang speech na ito ni Torres sa harap ng bandila, nagpahayag ng pagsuporta sa kanya ang iba't ibang police regional officers at grupo gaya ng PNP Academy Alumni Association. Nang usisain ng reporters, sinabi ng top cop na naresolba na ang usapin sa loob ng organisasyon. I don't believe na ito ay mariresolba sa loob ng organisasyon. Ako ay nagpapasalamat at sa tingin mo naman ay naresolba na ito. Gayunman, tumanggi siyang sabihin kung nakausap na rin niya ang NAPOLCOM o kung totoo nga bang nagtungo siya sa Malacanang sa kasagsagan ng isyu noong nakarang linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maliban sa mga kontratista ng flood control projects, babantayan din ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang sarili nitong mga opisyal sa pamamagitan ng lifestyle check. Ito'y upang tiyakin na wala sa kanilang panig ang nagbubulsa ng mga pondo na dapat sanay nakalaan sa flood control projects. Magbabalita si Jackie Resho. Posibleng isailalim sa lifestyle check ang ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways kung kinakailangan. Ito ang tugon ni DPWH Secretary Manuel Bunoan sa naturang panukala kaugnay pa rin sa mga anomalya sa flood control projects ng ahensya sa buong bansa. May mga nagre-request din na na i-lifestyle check daw po ang mga ilang opisyal ng DPWH. Sang-ayon po ba kayo dyan sa lifestyle check? Secretary Manny Bunoan, sir, sa DPWH. Kailangan po. Hindi po kailangan po. Wala naman kayo problema. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Secretary Bunoan na nagpapatuloy ang documentation ng ahensya tungkol sa flood control bilang kahandaan na rin sa mga susunod pang investigasyon. Inaasahan na ngayong linggo ay makapagbibigay na sila ng listahan ng lahat ng mga anomalya sa naturang proyekto at kung sino ang sangkot dito. Babalik na yung mga tao namin, nakabalik na yata, and they will be rendering the report. And so we will scrutinize lahat ng documents na dala-dala nila, and will initiate actually already yung documentation, and eventually kung magkakaso kami sa mga taong involved, kung meron kami nakikitang katiwalian. Ipinag-utos na ng Commission on Audit o COA ang pagsasagawa ng fraud audit sa mga flood control projects sa bansa. Una na sa Bulacan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang mga irregularidad sa mga proyekto at mapanagot ang sino mang responsable dito. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umarangkada na ang deliberasyon sa panukalang 6.79 trilyong pisong halaga ng pondo para sa susunod na taon. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid sa atin live ni Milky Regunan. Miss Milky. Yuel, ipatutupa ng Department of Finance ang pag-recalibrate ng fiscal goals ng gobyerno para realistic. Itong iniulat ni Finance Secretary Ralph Recto sa budget presentation ng DBCC ngayon dito sa Kamara o ng Development Budget Coordination Committee sa panukalang pambansang budget ng gobyerno sa 2026. Ayon kay Recto, kapag mataas ang fiscal goals, mas malamang ang revenue shortfalls, lalong lalaki ang deficit at mapipilitan ng gobyerno mangutang. Sabi ni Recto sa 2026 proposed national budget na nagkakalaga ng 6.793 trillion pesos, umaabot sa 4.64 trillion pesos ang suportado ng revenues. Paliwanag ni Recto para maiwasan ang magpapaw ng mga bagong buwis. Itataas ang dividend ng mga government-owned and controlled corporations sa 75 mula sa kasalukuyang 50%. Ito anya ang major sources ng mga non-revenue bukod sa pagsusulong sa privatization ng mga underutilized government assets. Narito si Finance Secretary Ralph Recto sa budget presentation ng DBCC dito sa Kamara. This Herculean task of funding a gargantuan budget, we needed to scout for more resources without inflicting new taxes or bequeathing debts to be paid by future generations.
And that is why the DOF hiked GOCC's dividend rates to 75% from 50%, which is now one of our major sources of non-tax revenues. And that is why we are privatizing more underutilized government assets. The BIR and BOC have also stepped up with higher collection performances through digitalization, strict enforcement, and plugging of leakages in the tax system, especially from e-commerce. Samantala, UL kinuha naman ng ilang society groups ang pagkakataon na maobserbahan ng pag-arangkada ng budget briefings ng House Committee on Appropriations para sa 2026 National Expenditure Program. Una rito, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nararapat na magkaroon ng full transparency kung paano daw pinaplano, inilalaan at ginagastos ang pera ng taong bayan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa kamera, maraming salamat, Milky Regunan. Sa iba pang balita, humingi ng tawad si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa aktres na si Bella Padilla kaugnay nung umano'y sobra-sobrang buwis sa kanyang shipment. Pero paliwanag ni Nepomuceno, tama naman ang singil, mali nga lang ang computation sa calculator online. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Pinuna ng aktres na si Bella Padilla ang Bureau of Customs kaugnay ng halos tripleng singil para sa import tax sa mga produktong binili nito sa ibang bansa. Sa isang social media post, sinabi ni Padilla na sinisingil siya ng 4,600 pesos na tax para sa kanyang shipment na nagkakahalaga ng 11,000 pesos. Pero nang gamitin ng aktres ang online calculator ng customs, lumalabas na nasa 1,650 pesos lang dapat ang kailangan niyang bayaran. Sa panayam naman ng DZRH News kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sinabi nitong nakipag-ugnayan na sila sa kampo ni Padilla. Humingian niya ng paumanhin si Nepomuceno dahil mali ang naturang online calculator pero tama ang singil ng customs sa aktres. Naipaliwanag na anya ni Nepomuceno kay Padilla na may mga kailangan ding isama sa bayarin na hindi na-compute sa pamamagitan ng calculator. So, naunawaan naman po ni Miss Bella, no? Nagpaumanin nga po sa kanya. Ganun na rin po sa ating mga kababayan, paumanin na po. At talagang meron pong difference yung pag-calculate ng calculator, mali po. Kasi meron mga items dito sa calculator na hindi na kulang po yung mga items dito. Halimbawa, yung BIR documentary stamps payment. Meron pong ganun eh. So, kulang po yung nasa calculator. So, at piniliwanag ko rin, yung 1,600 na kinumpute ni Miss Bella, dapat idagdag. Yun po duties and taxes na kinumpute niya, tama po yun. Subalit, kailangan idagdag din po yung VAT. Kasi may 12% VAT po. Pag kinumpute po yan, kulang-kulang 1,600 plus po yan. So, yung kinumpute niya, 1,300, so 2,900 na. Naunawaan niya po yun. Nagpapasalamat po siya. Kaugnay nito, ipinag-utos na ni Nepomuceno na i-take down na ang naturang online calculator. Kailangan aniyang ma-update ang calculator upang matiyak na makikita ang breakdown o mga dapat bayaran ng isang consumer na bumili ng isang produkto online mula sa ibang bansa. Samantala, pinasalamatan naman ng aktres si Nepomuceno sa isang post at sinabing umaasa siyang magkakaroon ng pagbabago sa Bureau of Customs sa ilalim ng liderato ni Nepomuceno. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kasado na bukas ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 60 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang 80 centavos naman ang rollback sa kada litro ng diesel at 90 centavos sa kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng mga kumpanya alas 6 ng umaga bukas. Sa mundo ng volleyball, gumawa ng kasaysayan ang PLDT High Speed Hitters matapos makuha ang kanilang kauna-unahang Premier Volleyball League sa unang edisyon ng PVL On Tour. Tinalo ng mga bagong reyna ng Taraflex ang Jerry Tigo sa 5 sets para tuluyang maisama ang kanilang pangalan sa Hall of Champions. Ang naging laro sa report ni Matchpoint, Mili Borja.
Natuldukan na ang paghihintay ng PLDT high-speed hitters matapos makuha ang kanilang kauna-unahang korona sa Premier Volleyball League PVL On Tour ng talunin ng Cherry Tigo Crossovers sa 5 set nitong linggo August 17 sa Mall of Asia Arena. Ito ang unang kampeonato ng PLDT simula nang lumipat ito sa Philippine Superliga noong 2020 matapos ang ilang conference na nasa labas ng top 3. Pinangunahan ni Mika Reyes ang opensiba ng PLDT sa kanyang 20 points, kabilang ang 7 blocks, dahilan para makuha nito ang Finals MVP Award. Nag-ambag din si Majoy Baron ng 13 points na may 6 na blocks, habang ang import na si Savvy Davison ang nanguna sa skora na may 23 points. Nagtala rin ng 13 points si Kiana D. Sa pagpapagana ng opensiba, nakapagtala si Kim Fajardo ng 25 excellent sets, habang ang kapitana si Kat Arado ay nagtala ng 29 digs at 13 receptions. Samantala sa ibang laban, nagwagi naman ang Creamline Cool Smashers sa tapatan para sa ikatlong pwesto matapos talunin ang Signal HD Spikers sa straight sets. Nanguna si Michelle Gumabaw with 21 points, sinundan ni Gemma Galanza na may 13 at si Eliza Valdez na may 12. Sa tagumpay na ito, napalawig ng Creamline ang kanilang streak sa podium finishes sa 18 na magkakasunod na conference. Ang PVL On Tour ay dinaos sa 12 venues sa buong bansa sa loob ng 2 buwan. Nakatanggap ng 1 milyong piso ang PLDT bilang kampiyon. 750,000 naman ang napunta sa runner-up na Cherry Tigo at 500,000 pesos naman sa ikatlong pwesto na Creamline. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Illegal na online gaming hub sa Makati, sinalakay ng mga otoridad. 7 kabilang ang 2 Pinoy, arestado. Sa MBC TV Global, Russia at Amerika, bigong maselyuhan ng inaasam na peace deal. At sa Showbiz Spotted, Baekhyun ng EXO, magbabalik Pilipinas para sa kanyang Reverie concert sa Oktubre. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Radja Montenegro nagbitiw na bilang political officer ni Senator Robin Hood Padilla. Abangan ang mga detalye dito lamang po sa DZRH at sa MBC Network News. Samantala, sa iba pang mga balita, sumailalim na sa mandatory drug testing si Senator Juan Miguel Migs Zubiri at ang kanyang buong opisina bilang simbolo niya ng accountability at institutional dignity sa Senado. Ito ay kasunod ng mga kontrobersya ang ipinupukol sa mataas na kapulungan na di umano'y may gumagamit ng marijuana sa loob mismo ng kanilang opisina. Ang mga detalye ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Kay, unahin natin yung pagbibitiw ni Ms. Nadia Montenegro bilang political officer ni Senador Robin Padilla. Ayon kay Attorney Rudolph Philip Jurado na siyang Chief of Staff ni Senator Robin, katatanggap lang nila ang resignation letter ni Montenegro kasama ang kanyang written explanation. Sabi ni Jurado, tinanggap na ni Senador Padilla ang resignation ni Montenegro. Siya ang itinuturing huling gumamit ng ladies room noong August 12 ng hapon na nakaamoy ng amoy marijuana ng iba pang mga staff ng mga senador sa ikalimang palapag ng Senado. Samantala, sumalang na nga sa drug test si Senator Juan Miguel Migs Zubiri kasama ang 35 nitong staff ngayong umaga. Ito'y naayon sa kagustuhan na drug-free ang Senado. Kasunod ito ng report na isang staff ng senador ang pinaghinalaang humikit na marijuana sa ladies room sa ikalimang palapag ng Senado. Ayon kay Zubiri, lead by example ang gusto nitong patunayan, kaya't nauna na siya. Inaasahan itong susunod din ng iba pang mga senador at kanilang mga staff bagamat nauna nang nag-commit ang mga kasamahan sa minorya. Sabi ni Zubiri, bilang author ng anti-drugs law ay tauna na itong sumasalang sa drug test, lalo na sa panahon ng renewal ng firearms license. Pabor din ito sa mungkahing random drug test sa mga empleyado ng Senado. Sino mang magpositibo sa illegal drugs use ay dadaan sa due process, sususpindihin siya at sasailalin sa rehabilitation para mabigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Ngunit kung magpositibo pa rin ito ay wala na silang magagawa kundi i-dismiss bilang empleyado ng Senado. Sabi ni Zubiri, ang test na ginawa ay para sa 5 klase ng illegal drugs. Ito ay para sa marijuana, shabu, ecstasy, cocaine at opium.
Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Mig Zubiri. Yung ginawa ko pong testing today in coordination with the Senate Medical Bureau, ito po yung kanilang accredited laboratory for drug tests. And yung urine samples po ito para sa 5 klaseng pinagbabawal na gamot, which is shabu, marijuana, cocaine, ecstasy, tsaka yung opium. So, para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadbas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Sa iba pang balita, posibleng maharap sa patong-patong na kasong kriminal ang 7 operators ng sinalakay na illegal online gaming hub sa Makati. Nasagip din sa operasyon ng 41 empleyado na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking. Ang modus alamin sa report ni Edniel Parosa. Inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 7 kataong nag-ooperate ng isang illegal na online gaming hub sa Barangay San Lorenzo, lungsod ng Makati. Sa report ni CIDG Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, nabatid na kinabibilangan ng mga suspect ng 3 Taiwanese, 1 Myanmar national, 1 Chinese at 2 Pilipino. Based on information, yung operatiba natin, nag-research sila. So na-find out nila na walang lisensya yung kumpanya na yun. Pero sa pagsalakay ng otoridad sa PNP building sa Arnaiz Avenue, naaktuhan din ang 41 pang empleyadong hinihinalang biktima naman ng human trafficking. Hinari kasi umano ng mga suspect ang mga biktima bilang customer service at IT officers, pero kalaunan ay pinagtrabaho sa internet gaming operations. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni PNP Chief Nicolas Torre III na modus ng negosyong dayain ng mga nag-online sugal para parati silang matalo. Kinumpiska ng CIDG ang 59 na unit ng monitors, 27 desktop computers, 10 processor unit at iba pang mga ICT device at mga dokumento. Maliban naman sa kinaharap na kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at Access Device Act, pinag-aaralan din ng CIDG ang paghabla ng reklamong may kaugnayan sa pang-aabuso sa 41 kataong planong gawin nilang witness. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iniimbestigahan na ng pulisya kung may foul play bang naganap sa paglutang ng bangkay ng 2 lalaki sa mga ilog ng Tanyong at Potrero sa Malabon. Natagpuan sa backpack ng isang biktima ang mga graba at mga bakal ng barbel. Ang mga detalye tinutukan ni Edwin Duque. Dumating na ang mga magulang, kaanak at classmate ng lalaki nga natagpuang nakalutang dito sa ilog sa bahagi ng Barangay Tanyong sa Sipor Road sa Malabon. Kinilala ng pamilya ang biktima na si Antonio Sadol, 21 years old, isa manong Senior College Nursing sa Marriott Elementary School sa Quezon City. Ayon kay Brian, isa sa kanyang classmate, bago siya matagpo ang patay ay nag-iwan pa man ito ng mensahe sa kanilang GC kaugnay sa naranasang problema. Kwento rin ng classmate na mahilig bumili ng mga kagamitan tulad ng posas at iba pang gamit na kanyang kahiligan. Sa kanyang backpack may laman itong graba, 4 na bakal ng barbel na para itong sinadya. Samantala patuloy naman ang investigasyon ng Caloocan Police kaugnay sa naturang aksidente upang matukoy kung saan ito galing at kung ano talaga ang motibo nitong pagkamatay ng biktima. Ayon sa police, posibleng inanod itong bangkay ng biktima at dito lamang natagpuan sa bahagi ng Tulay o Tulian River na sakop ng Malabon. Lumalabas pa na napakatalino raw itong biktima at noong elementary ito ay isa itong excellent at isang matalino estudyante, pero nagtaka sila bakit humantong sa ganitong kamatayan. Para sa MBC TV Network News, ako si RS23. Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado naman ang isang 38 anyos na lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw ng isang broodstag
o manok na panabong na nagkakahalaga ng 25,000 pesos sa Tondo, Maynila. Ayon sa Raha Bago Police Station 1, pasado alas 11 ng gabi nang mahuli ng biktima mismo na si Patrolman Aris Garcia Manio, isang pulis ang sospek habang nagnanakaw ng kanyang alagang manok sa kanyang bakuran. Nakarinig umano ito ng ingay sa kanyang bakuran at nang silipin ay nadatna ng ang sospek na ninanakaw ang kanyang alagang manok. Agad niya itong hinabol at inaresto. Dinala ang sospek sa Tondo Medical Center para sa mandatory physical examination bago isa ilalim sa investigasyon sa presinto. Nasa kustodiya na ngayon ng MPD PS1 ang sospek habang inihahanda ang kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Tuluyan ang naging mahinang tropical depression na may local name na Huaning ang binabantayan nating low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Dahil sa malayong distansya sa kalupaan at sa northward movement nito patungong Japan, hindi ito nakikitang makakaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Inaasahang agad itong lalabas sa northern boundary ng PAR mamayaring gabi o bukas ng madaling araw. Samantala ang TRO o extension ng bagyo sa kanluran ng PAR ang siya pang nagpapaulan ngayon sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Unti-unti ring nawawala ang mga paulan nito sa patuloy na paglayo nito sa Pilipinas. Habang limitado naman ang bugso ng habagat sa Palawan kung kaya magiging maaliwalas ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa susunod na 3 araw, inaasahan na magiging mainit at maalinsangan pa rin ang panahon sa Metro Manila at sa Kalakhang Luzon, maliban na lang sa Bicol area na magdamagang uulanin ng Intertropical Convergence Zone simula sa Miyerkules. Pahinga kung may tuturing ang pagtulog sa gabi dahil dito umaandar ang isip at lumilipad ang imahinasyon sa mundo ng panaginip. At kung gaano ito kalinaw sa ating pagpikit ay siya ring bilis ng paglaho nito sa ating pagmulat. Alamin na this, pagkalimot ng panaginip. Rapid eye movement or REM sleep ang tawag sa bahagi ng tulog kung saan nagaganap ang mga panaginip at mistulang gising ang ating mga utak. Pero dahil tulog tayo, hindi ganun kaaktibo ang neurotransmitters na siya dapat naglilipat ng ating panaginip sa long-term memory. Malaking factor din dito ang hippocampus, ang bahagi ng ating utak na kailangan para sa pagbuo ng alaala, na tulad natin ay wala pa sa wisyo sa paggising sa umaga. Dahil dito, natetenga sa short-term memory ang detalye ng ating panaginip na nagdudulot ng mabilis na pagkalimot na karaniwang inaabot lamang ng 5 minuto. Ayon naman sa bagong pag-aaral, ang utak mismo ang kumakalimot sa mga panaginip na walang kabuluhan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Wala mang nabuong peace agreement, positibo na tinanggap ni US President Donald Trump ang naging pakikipag-usap sa Russia sa nagdaang Alaska Summit. Habang mahigit 300 residente naman sa northwestern Pakistan ang nasawi dahil sa landslide at flash floods. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, bigong magkasundo sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin na magkaroon ng peace deal at pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngunit giit ni Trump sa kanyang social media platform na Truth Social, malaki pa rin ang naging progreso ng ginanap na Alaska Summit itong weekend. Ayon kay Russian envoy Steve Witkoff, nagkasundo naman ang dalawa na magkaroon ng robust security guarantee para sa Ukraine. Ngunit hindi pa rin dito sang-ayon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at akda siya may pagpulong kay Trump sa mga susunod na araw, kasamang ilan pang leader mula sa Europa. Samantala, sa iba pang balita, umakyat na sa migit 300 katao ang nasawi sa naganap na landslide at flash flood sa Pakistan bunsod ng malalakas na pag-ulan sa lugar. Ayon sa mga otoridad, karamihan sa mga nasawi dahil na stranded sa baha o natabunan ng mga gumuhong gusali at kabahayan. Kasalukuyang nakadeploy na ang higit sa 2,000 rescue workers upang hanapin ang iba pang nawawala, ngunit kailangan pa nilang maglakad patungo sa mga apektadong komunidad dahil sa mga saradong daan. At yan naman nakalap nating balita
Balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, nitong weekend dinagsan ng Pinoy fans ang concert sa Pinas ng EXO member na si D.O. Pero hindi pa riyan natatapos ang tinatawag na EXO Tingy version dahil sa Oktubre naman magbabalik Pinas din ang singer na si Baekhyun. Ang message ng K-pop idol sa EXO-Ls at detalye sa pagbili ng ticket sa report ni Showbiz Angel. Philo EXO-Ls, may ticket na ba ang lahat para sa pagbabalik Pinas ng EXO member na si Baekhyun? Ang South Korean singer may mensahe nga sa fans para sa kanyang Reverie World Tour sa October 18 na gaganapin sa Mall of Asia Arena. 안녕, 엑소엘 마닐라. 오랜만에 필리핀 애리들을 만나러 가게 돼서 정말 기대가 많이 되는데요. 2025년 10월 18일 몰 오브 아시아 아레나. Bukod sa pagiging singer-dancer, minsan na ring sumabak sa pag-arte si Baekhyun. Magunita na nito lang Mayo nang ilabas ng binansagang Genius Idol ang kanyang mini-album na Essence of Reverie. Laman ng 7 tracks, kabilang na ang Love Comes Back, Black Dreams at Late Night Calls. Ito na ang ikalawang solo concert ng K-Idol sa bansa. At nito ngang Sabado, August 16, umarangkada ng ticket selling kung saan nagkakahalaga ito ng mula 4,000 pesos para sa Gen Ad hanggang 14,000 pesos para sa MVPA na available sa smtickets.com o magtungo lamang sa mga outlet ng SM Tickets nationwide. Abangan sa aming pagbabalik, BSP dapat umanong bantayan ang pagsunod ng e-wallet sa laban sa mga e-gambling. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas men kumasa sa training o sa training camp sa Europa. At TNVS, pasahero ng isang ride-hailing app, bakit kaya humingi ng pasensya sa kanyang rider? Yan at marami pang iba dito lamang sa MBC TV Network News. Matapos ang kanilang unlink directive sa e-wallets, hindi pa raw tapos ang trabaho ng Bangko Sentral sa kampanya laban sa online sugal. Git ng isang kongresista, dapat lalong magbantay ang BSP lalo't hindi imposibleng dumiskarte sa ibang paraan ang e-gambling companies para lang kumita. Narito si Milky Rigunan. Dapat mahigpit ang gagawing pagbabantay ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung sumusunod ang mga e-wallet para hindi na magamit ang kanilang platform sa online gambling. Ginawa ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang apela kasunod ng direktiba ng BSP sa digital wallets gaya ng GCash at Maya na alisin ng ugnayan sa online gambling. Ayon kay Rodriguez, may posibilidad kasi na lumipat sa money transfers ang operasyon gaya ng bangko at iba pang mga financial intermediaries gaya ng pawn shops o mga sanglaan. Sabi ni Rodriguez, dapat consistent ang kampanya ng BSP para hindi mahikayat ang publiko, lalo ang mga kabataan na magsugal gamit ang e-wallet. Hindi anya malayo na dumiskarte o dumaan sa illegal o underground platforms ang pagtaya para tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. Una rito, hinimok ni Rodriguez ang ilang celebrity na wag nang mag-endorso ng online gambling. Bilang mga celebrity, sinabi ni Rodriguez na responsibilidad din nila na maging mabuting ehemplo lalo na para sa hindi makahikayat na magsugal ang kanilang mga fans na kabataan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, arestado ang 4 na mangingisda sa Bolinao, Pangasinan matapos mahuli ng Philippine Coast Guard na gumagamit ng pampasabog. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
4 na mangingisda arestado sa paggamit ng pampasabog sa karagatan sa Bulinaw, Pangasinan. Nasa kustodiya ngayon ng Bulinaw Police Station ang 4 na mangingisda na may edad 41, 34, 21 at 35 anyos, may mga asawa at kapwa residente ng Bulinaw matapos silang maaktuhang gumagamit ng pampasabog sa kanilang pangingisda. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, alas 3 ng hapon kahapon, nagsasagawa ng pagpapatrolya sa territorial water ng Bulinaw ang mga bantay dagat nang mamata ng mga suspek at agad inireport nila sa mga pulis, kaya agad itong nasa kote. Nakumpiska sa bangka ng mga suspek ang 20 kilong assorted na isda na tinatayang may halagang 3,000 piso. Pinalalagay ng mga otoridad na naihulog agad sa dagat ang kanilang mga pampasabog bago pa sila nasa kote. Kasong paglabag sa Republic Act 8550 as amended ng Republic Act 10591 o illegal fishing ang kinakaharap na asunto ngayon ng mga suspek. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog sa kinasang operasyon ng mga otoridad. Isang hinihinalang magnanakaw ng cable wire at cellphone ang naaresto sa sinagawan drug by bus operation sa bayan ng Samal, Bataan. Ayon sa ulat ni Samal Chief of Police, Police Major Gary Lupian, ang suspect ay naaresto pasado alas 6 ng gabi sa Fatima Subdivision, Barangay Sapa, Samal, Bataan. Kinilala ang suspect na isang 27 anyos na construction boy na residente rin na naturang barangay. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 12 gramo ng hininalang shabu na may halagang 81,600 pesos. Gayon din ang ginamit na mark money. Sa panayam na inihayag ni Police Major Lupian na matagal nang minamanmanan ang suspect dahil sa pagkakasangkot nito sa illegal na droga at mga insidente ng pagnanakaw sa kanilang lugar. Inamin mismo ng suspect sa harap ng media at pulisya na siya ay nagtitirador o tumitira ng mga cable wire ng mga telecom company kung saan kinukuha ang tansong bahagi at ibinebenta. Ayon naman sa isang kagawad ng barangay, ilang ulit nang may reklamo laban sa suspect, ngunit hindi umano ito dumadalo sa mga patawag ng kanilang pamunuan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Samal PNP ang suspect at naharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang 4 na taon, nahuli sa lalawigan ng Northern Samar ang itinuturing na top 3 most wanted persons sa Matuguinaw, Samar dahil sa kasong pagpatay. Matagumpay itong naalis ng operatiba mula sa Salvino Lubos Police sa pamumuno ni Police Lieutenant Alizon Ong. Kasama ang kapulisan ng Northern Samar Provincial Intelligence Unit at nahula na sabing wanted person sa Barangay Poblasyon 1, bayan ng Salvino Lubos. Ayon sa report ng PNP Salvino, ang nasabing akusado na wanted ay 40 taong gulang, isa itong magsasaka at residente ng Barangay Mahanod, Matuguinaw, Samar. Matapos ang krimen na pag-alaman, hindi na nagpakita ang akusado at nagtago sa batas ng ilang taon. Ngunit nang malaman ang kinaruruunan nito, agad na ikinasa ng otoridad ang nasabing operasyon. Inaristo na sabing wanted sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ang Branch 41 Regional Trial Court, Gandara, Samar noong March 10, 2021 at ayon sa report ng PNP, walang piyansa na inrekomenda ng korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing akusado. Ipinaalam sa nasabing wanted ang dahilan ng kanyang pag-aristo at ang kanyang karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine gamit ang wikang kanyang naiintindihan at ipinabatid rin sa kanyang mga probisyon ng anti-torture law at ang kanyang karapatang sumailalim sa medical examination. Dinala nasabing wanted sa Salvino Lubos Municipal Police Station para sa kakulang dokumentasyon bago ito iharap sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, para sa MBC TV Network News, RH32, Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao Region, 6 na individual na may kinakaharap na kasong kriminal ang naaresto sa isinagawang serye ng operasyon ng Police Regional Office 11 mula Agosto 16 hanggang Agosto 17, 2025. Sa naturang bilang, 4 ang kabilang sa listahan ng most wanted persons, 2 rito ay nasa provincial city level habang 2 naman ang nasa municipal station level. 2 iba pa ang kabilang sa mga karaniwang wanted persons. Ayon kay Police Brigadier General Joseph Argilles, Regional Director
sektor ng PRO11. Bahagi ang operasyon ng pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons upang matiyak ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Dagdag pa ng PRO11, tuloy-tuloy ang kailang operasyon at mahigpit na koordinasyon sa mga lokal na unit ng kapulisan upang matunton ang iba pang mga pugante sa batas. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mala impyerno na kung ituring ng maraming Pinoy ang buhay ng isang pangkaraniwang commuter dito sa Metro Manila. Maliban kasi sa mausok, matinding balyahan at siksikan ang kailangan suungin para lamang makapasok o makauwi galing opisina. Pero para sa mga plus size nating kababayan, doble ang pasakit na kanilang dinadala. Lalo't ang iba sa kanila ay tinutulig sapa sa kanilang timbang. Gaya ng pasaherong ito na may simple pero mabigat na mensahe. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Bumasag sa puso ng mga netizen ang simple, ngunit madamdaming mensahe ng plus size na ginang na ito na nag-book sa isang ride-hailing app. Sa vlog ng rider na si Aris Moto, magalang na nagtanong ang customer kung kasya daw ba ito sa motor, lalo tumitimbang ito ng 97 kilos. Sabay hingi ng pasensya dahil mataba raw ito. Laking pasalamat din daw ng customer sa pagtanggap ni Aris. Indikasyon na posibleng ilang beses na rin itong tinanggihang isakay. Paliwanag ni Aris, hindi siya namimili ng pasahero at sinadyaan niyang bumili ng mas malaking motor para ma-accommodate din ang mga pasaherong may kalakihan at kabigatan. Bagay na sinaluduhan ng kapwa nito riders at maging ng mga pasahero. Pero kumpara sa di pinangalan ng pasahero sa video ay naging magandang kinalabasan, trauma naman ang sinapit at hanggang ngayon iniinda pa rin ng katulad nitong pasahero. Kwento ni alias AD, harap-harapan daw itong binastos ng rider at sinabing wag na daw itong mag-book dahil mataba umano ito. At kung makatsyempo raw ito ng maayos na rider, nagbibigay na lamang daw ito ng tip bilang pakonsuelo. Kwento naman ng commuter na si Lane, napahiya rin ito noon nang mapilitan itong mag-cancel ng booking dahil nabahala na ito sa panay tingin ng rider sa gulong ng motor nito. Kaugnay niyan, umaasa naman ng mga netizen na magkaroon ng inisyatibang mismong ride-hailing apps para mas maging bukas sa plus-size bookings at maiwasan ng bashing at diskriminasyon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo pa rin ng volleyball, puspusa na ang paghahanda ng ating Alas Pilipinas men sa pagsabak sa 2025 FIVB Men's World Championship na gaganapin sa bansa sa Setyembre. Kabilang dyan ang pagsalang ng kupunan sa ilang training camp sa Europa para mas ma-expose sa international competition. Magbabalita si Matchpoint, Millie Borja. Patuloy ang matinding pagsasanay ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team sa Europe para sa nalalapit na 2025 FIVB Men's World Championship na kauna-unahang gaganapin sa Pilipinas. Katatapos lamang ng kanilang training camp sa Romania at nakatakdang tumungo ang kupunan sa Portugal para sa ikatlong leg ng kanilang paghahanda. Nitong nakaraang linggo, nag-train din ang kupunan sa Morocco upang masubok ang kanilang lakas at game systems laban sa iba't ibang estilo ng international kompetisyon. Sa September 12, nakatakdang buksan ng Pilipinas ang kanilang kampanya kontra Tunisia, kung saan humigit kumulang isang buwan na lang ang natitira sa kanilang pagsasanay. Ang FIVB Men's World Championship ay pinakamataas na international competition sa larangan ng men's volleyball na ginaganap tuwing 4 na taon. Nitong nakaraan lamang ay pinangunahan ng Philippine National Volleyball Federation ang Set na Natin to event bilang official countdown activation ng isang buwang paghahanda bago magsimula ang malaking torneo. Layo ng aktibidad na pasiglahin ang suporta ng mga Pilipino sa national team na haharap sa malalaking bansa tulad ng Italy, Japan at Brazil. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ilang celebrities na anak o asawa ng senador ang bumubuo sa bagong set of officers ng Senate Spouses Foundation. Kabilang na riyan ang mga TV host na sina Ciara Soto at Mariel Rodriguez. Gayon din ang anak ni Senator Kiko Pangilinan at megastar Sharon Cuneta na si Frankie. At ang First Lady ng Senado na si Heart Evangelista na re-elected bilang presidente ng SSFI. Narito ang report. Re-elected bilang presidente ng Senate Spouses Foundation ang actress fashion icon na si Heart Evangelista. Sa idinaos na oath-taking ceremony, sinabi ni Heart na sa pamamagitan ng collective effort, mas mapapaigi pa nila ang pag-abot ng tulong sa mga higit na nangangailangan. Noong unang ang nanungkulan bilang Pangulo ng SSFI, ilan sa kanilang tinutukan ay ang mga programa para sa kababaihan at kabataan. Kabilang na nga rito noong namahagi sila ng food pack sa mga nasalanta ng bagyo, back-to-school project sa mga batang ayta sa Zambales at pagsuporta sa Cerebral Palsy Association of Sorsogon. Sa pangunguna naman ng kanyang mister na si Senate President Cheese Escudero, nanumpa ang aktres, gayon din ang iba pang bagong officers, gaya ng anak ni na Senador Kiko Pangilinan at megastar Sharon Cuneta na si Frankie Pangilinan na itinalagang Youth Committee Chairperson, habang magkatuwang naman bilang PROs ng Senate Spouses Foundation ang asawa ni Senator Robin Padilla na si Mariel Rodriguez Padilla at anak ni Senator Tito Soto na si Ciara Soto. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.